Glory to God. Hallelujah. Okay mga kapatid, chapter 16 na po tayo ng ating pag-uusapan at sa chapter 16 bandang huli na po ito ng ating Book of Corinthians. Bago po tayo mapag-usapan, ay manalangin po muna tayo. Father in heaven, we thank you, Lord God, for this evening, Lord. Thank you for this morning. Thank you for every minute of our lives. Thank you, Lord God, every day that you are there for us to care for us, O Lord God, to give everything that we need, O Lord. There are many things in this world, O Lord God, many concern. Yet, O Lord, we put our cares unto Jesus. We cast our cares unto Jesus, for He cares for us. Thank you for the strength of the day. Thank you, Lord God, for your presence that abides in us, O Lord God, as we abide in your words. Father, we pray, O Father, that tonight, Lord, or today, as we study the last chapter of the First Corinthians, O Lord, we ask you to open our hearts and open the eyes of our understanding. Give us wisdom, O Lord God, to understand the very words of Paul in the last chapter. That, Lord, everything that we have discussed in the first chapter, from the first chapter to chapter 16, Lord, will remain in us, O Lord God, and that your words will um, fill us, O Lord, with your revelational knowledge. Magagamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na ministry, that we will use this, Lord God, with a greater understanding of your words. We pray, O Father, that, Lord God, by this study, by this mentoring, O Lord God, that we increase our faith as we understand more and more of your words and the letters or the epistles of the apostles. Father, give us the strength, O Lord God, to go back to your words, and give us the strength, O Lord God, to comprehend everything that you want us to understand. Thank you for each and every one. Thank you for the peace of mind. And also, Lord God, whatever things that happened earlier this morning, we pray, O Father, that you would strengthen each one, O Lord God, with your love. Comfort them. And, Lord, deliver them. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, protect these people, O Lord God, and their families as they strive to come into your presence, knowing your words and doing your words in their hearts and in their daily lives. Father, I thank you, Lord God. I thank you, Lord, for each and every one, for their endurance in the study of the book of Corinthians. I thank you, Lord God, that you will use that knowledge, Lord, that they gain knowledge that they have, Lord God, in their ministries, oh Lord God, even in their personal devotion, oh Lord. Father, thank you for the Holy Spirit who is still with us and continually to be with us, to teach us of the words of the Lord Jesus Christ, and to open our eyes to the revelational knowledge that you are giving to us, O Lord. Thank you. Bless these people with manifold blessing, with all your spiritual blessing. Let it come to them, that they may rejoice with you. In Jesus Christ's name, amen, amen, hallelujah. Praise God. At maraming salamat po sa bawat isa na nandirito na po. Amen. Glory to God. Teka. Yes, Lord. Praise God. Ayan. Siguro sa Mildred, sa 2 Corinthians, pagbukas ng ating 2 Corinthians, ay makapasok na ang Pilar, no? Opo, Pastor. Pilar, Santa Maria pala. Makapasok na ang Santa Maria. Ngayon kasi, late na eh. Kaya Last nga po, ito. Pastor, Oo. Pagka ano na lang, sa second letters na lang. Kasi tuloy-tuloy Opo. po natin 'to, lahat ng mga epistles at pong pag-aralan. Thank you, Lord. Para po parehas po ang ating understanding sa lahat ng epistles ng mga apostles. Amen. Opo. Thank you po. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya malapit lang po ako sa pintuan kaya may dala akong stick para pang-abot ko ng pintuan. Makulit kasi mga pusa ko labas-pasok. Amen. Glory to God. Hallelujah. At, sige po. Sandali na lang po ang baka tapusin natin. Puwede naman tapusin natin tonight.
no? Ang chapter 16. Tapos sa Thursday, mag-exam na po tayo. Ayan, thank you Lord. At alam ko namang matatalino kayo eh. Hallelujah. Praise God. Maganda pa rin yung nag-exam tayo kasi lalo po tayong tatalino. Tama po ba? Kasi bakit? Yung sa Q&A, marami kang matutunan sa Q&A. Ganun pala yon, no? Yung mga hindi mo in-expect lalabas doon. So, matitest lang po talaga yung ating knowledge kapag nandiyan na ang mga pagtatanong. Kung wala po kasing pagtatanong, baliwala din po. Hindi natin iniisip ang kahalagahan. Ang tanong ko sa inyo, um, kapag kayo lang ba mag-isa, naiisip niyo ba ang scripture? Naiisip niyo ba ang salita ng Diyos? Di ba? Naglalakad ka, okay, may kausap ka, okay, nagmuni-muni ka. Sa lahat ng segundo, sa lahat ng oras na dumaan sa buhay mo sa araw-araw, naiisip niyo ba ang scripture? Hindi? Minsan lang po, Pastora. Minsan. Bakit minsan? Kasi busy? Ay, ay. Ay, ay. Kailangan po Naiisip ko, Apostle. naiisip. Okay, Opo. naiisip. Pagka kailan mo naiisip? Lalo na po 'pag sa devotion, inaano ko siya, kahit sa pagtulog ko inuulit-ulit ko siya kung ano yung ang devotion ko today. Hmm. Tapos hanggang sa pagtulog ko, ini-imagine ko yung words. Hmm. Tapos sa morning naman, habang busy ako sa preparation sa mga students ko, ini-imagine ko yung words na nag-retain sa mind ko po. Hallelujah, praise God. At, yun nga po 'no, yun po ang kailangan nating gawin talaga. Hindi lang sa sitwasyon na kailangan mo siya, kahit sa mga time na akala mo hindi mo siya kailangan. Maya-maya po dapat ang ating, ah, pag-alala sa salita ng Lord. Sa lahat ng bagay, makakita ka ng nagkakape, naiisip mo, ang lungkot siguro ng buhay kung wala si Jesus ano? Gano'n ang nakikita ko 'pag nagkakape dumadaan kami sa Starbucks kasi lagi kami sa SM dahil yung gym ay katabi lang ng SM. So, dito sa SM San Lazaro. So, by the time na pupunta kami, we go 3 times a day, 3 times a day, 3 times a week sa gym. Kasi kailangan namin dahil pangpalakas ng aming mga katawan at iyon, may nakikita ako nakatunganga siya sa kanyang kape, 'no? Wala siyang Wala siyang ka-share sa table, nakatunganga lang siya sa kape. Meron naman, gumagawa ako ng what could be the possible scenario in my mind, pero ginagawan ko na lumalabas ang scripture sa isip ko. Katulad niyan, nakakita ako ng, nakakita ko ng dalawang magkasintahan, eh, sa table nila nakalagay yung at sa kanilang laptop talagang nag-aaral sila. Pero magkayakap naman sila. Sabi ko, paano kaya nanunawaan nila yung academics? Nagkayakap, in public. Kaya sinasabi ko sa anak ko, "Did you see that? Don't do that." Oh, kasi that is not how the Lord wants you to do, to display your affection. You are shaming the woman. Kaya dini-display mo, but you are actually shaming the woman. Kasi defilement yan. Pag kami lang ni Bishop, ako ang lungkot siguro katulad niyan, yung sa kabilang table makikita mo nakatunganga sa kape, wala namang iniisip. Sabi ko, ang lungkot ng buhay kung wala si Jesus, kung wala ang Word of God. Ang lungkot. I always compare the situation with the Word of God wherever I go, whatever I do. I see Jesus everywhere. Dapat ganun po tayo.
Hindi lang minsan. Hindi lang 3 times a day, all the time, kasama mo si Lord. Lagi mo siyang kasama. So, I'm revealing it to you kasi kailangan yung malaman yan. Kailangan yung matutunan ng ganyan. Everywhere you go. Whoever you were with. Lagi. Nasa puso mo, sa isip mo, ang salita ng Diyos. Hindi ka tumitigil. No? Hindi ka tumitigil. Lagi ang conversation mo patungkol kay Jesus. Whatever way you do it, but it is better to be natural. Kung minsan sinasabi ko, I know somebody, pero si somebody, si Jesus pala yun. I know somebody, he loves you so much. I know that you will find him sometime in your life. Yung mga ganun. Pero si Jesus na pala yung pinag-uusapan. Kaya po mga kapatid, bakit ko ba nasabi yun? Natanong ko lang. Kasi you're almost completing the first epistle ng Corinthians. Ngayon, magpapaalam na si Paul sa chapter 16. Okay. Let us go to this, no? In the ministry, lagi po tayo nakikipag-usap sa mga tao. Ano bang sinasabi natin sa mga tao kapag tayo nakikipag-usap sa kanila? Hindi ko alam. Pero, if you ask me, sa akin, I'm always talking about the Lord. Nothing else. No other topic but the Lord. Whatever is the problem in your life, whenever you come to me, I always talk about the Lord. Lagi kong binabalik si Lord sa inyo. Anong sinabi ng Lord? There are many things that you don't know. Kasi, bakit? Kasi hindi ninyo binibigyan ng kahalagahan yung being with the Lord. Nandun pa rin tayo sa religious part na kung hindi ko makayanan, I will call a friend. Pero bakit di mo makayanan when everything is given to us? Faith is given to us. Kailangan mo palaguin ang faith. The power of the word is already given to us sa 2 Timothy 1:7. At sabi nga, we are given power, love, and discipline. But we are not exhibiting the power. Love, hindi natin pinapakita. Sinasarili natin. Minsan lang, selective ang ating love. We do not endure. Pagdating sa discipline, lalo. We don't have discipline. Tinatamad tayo sa ating devotion. Tinatamad tayong magbasa. Tinatamad tayong mag-alala sa Kanya. Mas marami tayong oras alalahanin ang mundo. No? Today, hindi ko po alam bakit, but when I open my phone, I was just, hindi ko alam kung anong hinahanap ko yung song ng TSMD sa YouTube. Ang napunta ako kay Michael Jackson. Ang interview, ang short video ni Michael Jackson as a person. Marami silang pinakitang clip. Na-hook up ako doon because I don't know him. I don't know him as a person. So, as a star, oo, alam ko na he's a superstar. Pero as a person, normal person, I don't know him. So, maraming pinapakita sila that he's a good guy. He's a nice guy. No, he's a nice guy. But God did not call us to be nice. Yes, to be nice, but He called us to be righteous. So, I was looking at the video of yung paano nila ni-revere si Michael Jackson. And he's very generous, he's very kind. Alam lang missing sa buhay niya? Si Christ. Wala si Christ sa buhay niya. Kahit gaano kakabait, no, it doesn't matter how good you are, how charitable you are,
how generous you are, how you have lived a unselfish life. But without Jesus, it doesn't mean anything. It's all a deeds. Gawa. Gawa mo lang yon here on earth. He doesn't have Jesus. Yun lang kulang sa kanya. He's good. He's generous. He's not selfish. Kaya he's unselfish. He's very friendly. He's humorous. Everything in him except Jesus. Siya ang example ng taong everything he has except Jesus. Kawawa. Alam mo, hindi niya kailangan kumanta para yung fans niya palakpakan siya. Magpakita lang siya. Millions of people would rush in just to see him. Yun lang. Hindi niya kailangan ng endorso ng no need for advertisement, no need for promotion ng name niya. No need. He just appear in somewhere, people rush. Laging ganon. It's a mob. Ang papalaman ng mga tao na nandun si Michael Jackson. People are in a riot seeing him, screaming his name. And he would just smile. Just a wave. Tingnan mo nga naman. So as I watch him, I said to myself, there's one lacking in his life. Christ. And his problem, he took the glory of God to himself. Siya na lang tinatawag ng mga tao. Siya ang sinusundan ng mga tao. Pati ang mga superstar ng Hollywood na i-intimidate sa kanya. Nagkakandara pa sila pag nandyan si Michael Jackson. And he doesn't even need to dramatize anything. No? Sabi ko, grabe. Grabe ang influence niya. But I see, this is the glory of God. Yung hanapin ka ng mga tao ng millions of people clapping you, this is the glory of God. He should have returned it to God, not take it to himself. But he doesn't know Jesus. That's the problem. He doesn't have Jesus. Kaya ito yung sinasabi ni Jesus. What will you do if you gain the whole world and loses your soul? Or what will you exchange for your soul? Nakuha mo nga ang lahat. Pero nawala naman ang iyong kaluluwa. Because you don't have Jesus. Di po ba? Kaya napakahirap po. It was so natural for him. Nasabi ko nga, wow, ito ang best example sa sinabi ng Lord. Kaya nasa gym ako, I was thinking, I would never trade my Jesus for anything. Kasi sabi ni Jesus, do not love the world or the things of this world. Di ba? Karamihan, gustong sumikat, gustong makilala, gustong yumaman, gustong maging influential, gustong on the top, gusto. Bakit di mo gustuhin si Jesus? He has everything. Kaya po mga kapatid, tinatanong ko kayo, naiisip mo ba ang salita ng Diyos? All the time? It has to be all the time. Kung hindi, this world will tempt you, sweep you away.
Amen. Would you like to tell me what you think? What do you think, mga kapatid? Wala kayong maisip? Palagay nyo? Hallelujah. Di ko alam, nandito ba? Nandito ba kayo? Palagay nyo. Kasi sabihin nyo, Pastora, ganito tayo, pero kasi hindi naman tayo simpleng tao lang tayo. Yeah, I know. Mas gusto ko ba yung simple, mas gusto nyo ba ng complicated na tao kayo? Buti nga, ganito lang tayo. Masaya na ako ng ganito, no? Nakakain pa rin tayo sa Jollibee, hindi tayo nagtatakbo. Kasi nandyan yung mga taong hahabulin ka. No, that is a very difficult life na meron sila. And Jesus, tingnan mo si Jesus. Everything, nasa kanya na. Bakit di natin siya gustuhin? Hindi ko po alam bakit hindi natin siya ginugusto. But, siyempre sabi niyo, gusto ko naman si Lord. Yes, but you have loving Him is with all of your heart, with all of your strength, with all of your soul. Ang ibig pong sabihin niyan, siya na lang ang iniisip mo. Siya na lamang ng laman ng puso mo. Kasi with all. Di ba? Pastora, Yes po. buti na lang po. Hindi po ako mayaman na mayaman. Kung hindi, baka hindi ko kilala si Lord. Wow. That is in somewhere in the Proverbs, sabi nga, Lord, don't make me poor that I might curse you. Or don't make me rich that I will ignore you. No? Just give me enough that I will remain blessing you. And that's nice. Yes. Totoo yan. Buti na lang, mga kapatid. At kilala natin si Lord. At patuloy tayong nagbabasa, nag-aaral ng kanyang mga salita. Yun ang maganda. No? Huwag kayong manawa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Because that will help you a lot in your life. Ayan, thank you Lord. Sabi ni Tons, mahirap ang buhay ng celebrities. The Lord will account them. They will have, ano daw, teka mo, di ko makita eh. Basahin natin ang buo. They will have allowed themselves to be idolized. Matindi ang singil sa kanila. Ay, oo, totoo yan. He was warned, si Michael Jackson, he was warned ni Prophet TB Joshua. Tinawagan siya ni Prophet TB Joshua. And his death was prophesied by Prophet TB Joshua. Ang tawag sa kanya, the falling star. Pero hindi po siya nakinig kay Prophet TB Joshua. Dinecline niya si Jesus. Sabi niya, the great star have fallen today. That was the time na namatay si Michael Jackson. Sayang. But anyhow, tayo buhay pa, we have to choose God. Yun po ang dapat nating piliin, si Lord. Amen. Let me go on with my teaching. That was just something to warm up. Warm up lang po yun. Thank you, Lord. Ayan. Yung, sa buhay po natin, lalo na sa ministry, always think of Jesus. Lalo na po sa ministry. Kung ang buhay natin ay buhos sa ministry, katulad ni Paul, every day he thought of Jesus. Every day, his life is hanging on the balance. Lagi pong may, ano yun? There's a threat in his life every day. Ano yun sa Tagalog? Laging may, threat. Anong threat? Lagi pong may pagbabanta sa buhay ni Paul, araw-araw, no? Araw-araw may pagbabanta sa buhay ni Paul. Kasi galit sa kanya ang mga Hudyo at hindi naniniwala sa kanya ang mga ibang Gentiles. So lagi pong may pagbabanta sa buhay ni Paul. Lagi pong merong galit kay Paul dahil sa inggit, dahil sa selos ng
pagsama ng Panginoon sa kanya, no? Sinamahan siya at nagselos yung mga religious kung paano siya naging very fiery na talagang go, go, go sa kanyang pag-preach ng word. Hindi po siya nahihiya, hindi po siya natatakot, talagang sulong-sulong siya kasi alam din niya na marami pala siyang i-cope up, no? Hinahabol niya yung kanyang kakulangan. At buhos din ang revelation ng Panginoon sa kanya. Bakit? Every day. Every day, iniisip niya ang Panginoon. Every day, gusto niya, maghahanap siya ng opportunity to preach the gospel. Kaya nga, habang sinusulat niya itong 1 Corinthians, itong letter or epistle ng 1 Corinthians, nasa Ephesus po siya dito. Sumusulat lamang siya kasi pinuntahan siya ng Ephesus, 'di ba? Nabasa natin in the first chapters ng 1 Corinthians, nabasa natin na pinuntahan siya mismo ng mga taga-Korinto, no? Pinuntahan siya sa Ephesus. Sinalubong siya doon at binalita sa kanya anong mga nangyari sa Korinto at anong mga tanong nila. Pero wala po siya sa Korinto. Ito ay sulat lamang, an epistle meaning sulat, binabasa natin sulat. Okay? Kaya isa sa mga tanong nila sa Korinto ay collection, tithes and offering. Collection for the saints. Tithes and offering po ito, mga kapatid. Kasi dalawa lang namang inutos ng Panginoon patungkol sa paghahandog. Dalawa lang, tithes and offering. Oh, 'di ba? Kaya itong collection ng paghahandog ito, tithes and offering ito. Kaya sabi dito, now concerning the collection for the saints, ini-interpret kagad ng mga tao, collection lang to, hindi naman to tithes and offering kasi wala na makalagay dito. Yes, wala nga nakalagay dyan, pero dahil utos ang tithes and offering, whether Gentile or Jew, utos yun ng Panginoon, no? Dapat meron silang collection kasi yun ang tinutulong nila, charitable contribution nila sa ibang churches, pati na rin sa church nila dito. Isipin mo, dito din sa church nila, sa local church nila, kumakain pa rin po sila. Na-witness natin yon na sila po ay nag-share ng pagkain. Yun nga lang, problema ng Korinto ay nag-share sila, nagbangka-bangka naman. Yung kung kanino lang sila maggrupo, magsama-sama, hindi lahat nakakain. Pero there was a sharing of food. Kahit hindi po pantay-pantay ang sharing, pero the idea of sharing is present. So, sabi niya dito, now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also. Meron siyang in-instruct sa Galatia, no? Ang tinatawag dito na saints ay yung mga kasama sa yung totoong tumanggap sa Panginoon, the church. Alam mo yung church ni tinatag ni Paul, make sure niya na tamang katuruan ang natanggap nila patungkol sa Panginoong Hesukristo, patungkol sa ministry ng Lord, patungkol sa resurrection, sa cross, no? Patungkol sa batas ng Diyos. Sinisigurado niyang naunawaan. Kaya makikita din natin yan sa Book of Acts na sa Acts 20 na sinabi niya, for 3.5 years ay nagpagal ako para ituro ng paulit-ulit. Kaya sabi niya, kung darating man ang panahon na kayo ay malaglag pa rin sa apoy ng hell o impyerno, ay hindi ko na yan kasalanan kasi tinuro na niya lahat. Siyempre, meron pa rin po ang mga tao katulad natin ng right to make a decision. Pero tinuro na po ni Paul. Kaya ang tawag niya sa mga church members
o sa mga tumanggap sa Panginoon ay mga saints. Okay, so sabi niya, I have given orders to the Galatia that you must do. Ano ba yung orders na binigay niya sa Galatia? Ito po, Galatians 2:20. They desired only that we should remember the poor. Sino yung they? Pag tinignan mo yan sa Galatians 2, yan ang pag-uusap yan ng mga elders ng church na Peter, na apostles, okay? No? Patungkol sa mga hintil. At ang desire ng mga apostles ay the Gentiles would remember, no, the poor. At sabi ni Paul, the very thing which I also was eager to do. Yun din ang gustong gawin ni Paul, na alalahanin ang mga mahihirap. So, they remember the poor. Itong mga poor, hindi lang ito naghihikahos materially. Naghihikahos din ito sa mga pang-aapi ng iba. Talagang they suffered because of their faith. They suffered persecution. They suffered hardship. They suffered poverty. They suffered a lot of things in life. So to remember them. Utos din po yan ng Panginoon to remember the poor. In Deuteronomy 15, utos po yan ng Panginoon. Pag binasa mo sa Deuteronomy 15. Ayan. So, paano yung collection? Sabi dito, verse 2, on the first day of the week, let each one of you lay something aside. Instruction yan. Kada unang araw ng linggo, ng buong linggo, unang araw, magbukod ka sa unang araw. So, pag unang araw ng isang linggo, tithes. Tithes yan. The first day of the week, that is already tithe. Tama po ba? Hala, di sila nag-oo. Amen po. Tithes. Tithes ito. Amen. Bakit hindi on the second day, hindi on the last day of the week? How many days in a week? 4. 4? 30 days po. 30? Sorry. 7 weeks. 7 days po. In 1 week. 7 araw lang, kayo naman eh. Linggo nga, week nga eh. 7 araw, di ba? Sa unang araw ng isang linggo. So, 7 araw yung linggo. Sa unang araw, magbukod ka na. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, sumasahod sila linggo-linggo. Sumasahod sila ng linggo-linggo. So, the next week, the first day of the next week, ibubukod na nila. Tithes yun, mga kapatid. Kasi hindi natin iniisip. Lingguhan ang sahod nila. Amen. Paano sila magbubukod kung walang sahod linggo-linggo? Lingguhan ang sahod nito. So, first day of the week, bukod na. Something. Sabi niya, storing up as he may prosper. Padamihin mo yon. You're saving up. Mag-isi-save mo. Habang hindi mo alam ang sahod mo, maaaring mas mataas ang sahod mo kaysa nakarang linggo o baka mas konti ang sahod mo kaysa nakaraang linggo. Hindi mo alam. Pero as he may prosper, ay ibig sabihin progressive. Habang ikaw ay sumasahod, ay nag-iipon ka. Binubukod mo na yung tithes. No? Binubukod to. Tithes ito. Pinag-usapan dito. That there will be sabi niya, that there will be no collection when I come. Oo. So, by the time na darating si Paul, tapos na ang collection. Kasi kukolektahin na yon, kukunin na. So, hindi ka na mangungulekta pagdating ni Paul. Eksakto yung panahon ng dating ni Paul na kapag tithes na sila. Kasi lingguhan ang sahod dito. Hallelujah. So, nagets na, meron palang tithing.
May tithing. This is tithing, mga kapatid. Verse 3. And when I come, whomever you approve by your letters, I will send to bear your gift to Jerusalem. Oh, sabi niya ganon. Hindi siya ang magbibitbit nun. May sulat pa ang local church kung kanino ibibigay yon. Thank you, Lord. Ipapadala nila sa ibang church. Hallelujah. May kasama pang sulat. Kaya nga ang pastor, hindi mo kinokolekta lahat para sa iyong sarili. Si Paul nga, hindi nagkokolekta eh. May sulat pa yan. Pag kinuha niya, may sulat pa yan. May accountability. Magkano? Sulat mo dyan. Hindi pwedeng kupitan kasi may sulat. But if it is fitting that I should also go, they will go with me. Oh, kung gusto nilang kasama ako na magdala ng gift sa Jerusalem, kasi ng main church naman, Jerusalem, dadalhin daw doon, then they can go with me pag travel ko. Thank you, Lord. So, collection for the offering, tithes included. Pag nilagay ko ng italics, meaning ako lang ito nagsabi nito kasi hindi naman nakasalin, hindi naman literally sinabi dyan, walang word na tithing dyan, pero yung first day of the week, tithe po yan, mga kapatid, kasi lingguhan ang sahod nila. But must be done weekly. Ginagawa ito weekly. So kung weekly, aling araw sa week? Unang araw ng linggo. Verse 2. Ito, nakalagay verse 2. So, makita natin na may tithing na ginagawa sa New Testament. Thank you, Lord, for showing us. Personal plans. Verse 5. Now, I will come to you when I pass through Macedonia. For I am passing through Macedonia, and it may be that I will remain or even spend winter with you, that you may send me on my journey wherever I go. For I do not wish to see you now on the way, but I hope to stay a while with you if the Lord permits. Gusto nilang pumunta si Paul. Agad-agad. Sabi niya hindi, kasi nasa Ephesus siya. Kaya sabi niya, pag pumunta ako ng Macedonia, dadaan ako sa inyo. At mag-extend pa ang stay ko hanggang winter. Para pag alis ko, ay ihahatid niyo ako. You will send me on my journey wherever I go. Ihahatid niyo ako. Sabi niya. Kasi sabi niya, I do not wish to see you now. Hindi mo na ngayon. Wala sa schedule ko ang makipagkita sa inyo. But I'm hoping na si Lord, i-allow niya akong to visit you. Meaning si Paul, hindi lang siya basta bumibisita dahil pinapatawag siya ng church. Hindi. Hinihiling pa rin niya ang permiso ng Panginoon if the Lord permits. Hinihiling niya ang permiso ng Panginoon na siya ay padaanin sa Corinthian Church. Lahat ng journey ni Paul ay hinihiling niya sa Panginoon. Kaya po, mission, hindi po yon basta gusto mo lang. No? Hindi po ganun ang mission. You have to wait for the Lord to give you instruction to go or not to go. Yan. Kaya kahit na sinusundo nila si Paul, hindi pa rin pwede. The Lord must be the one to say it, to open the doors. Sabi niya dito, but I will tarry in Ephesus until Pentecost. Yun ang instruction sa kanya ng Panginoon. Magstay ka sa Ephesus hanggang Pentecost. For a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries. Isipin mo? Gusto nilang pumunta sa Corinto si Paul. Pero si Paul hindi, kasi dito nagbukas ang pintuan sa akin. Great and effective door.
has opened. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin na nagkaroon siya ng opportunity to spread the gospel sa Ephesus. Nagkaroon din siya ng revival. Dito sa Ephesus, nagkaroon din siya ng revival dito. Great and effective door. Ibig sabihin, revival ito. Tinanggap ang salita ng Diyos. Pero, ganun din. Katulad ng iba, pagkatapos ng revival, merong bugbugan, may riot, may many adversaries. So, hinahabol pa rin siya ng mga riot, hinahabol pa rin siya ng mga nanggugulo sa kanyang mga meetings. Wherever Paul goes, there is a revival. At kakambal ng revival, riot. At sinasaktan siya. No? Kaya sa ministry po, hindi po tayo magtataka, no? Nakita mo, ala, ang ganda ng pagkilos ng Panginoon. Kikilos din si Satanas laban sa iyo. Kaya, dahil alam mo na ngayon, sa bawat revival na mangyari, merong sagot dyan si Satanas, ihanda mo na ang iyong puso. Ihanda na iyong kaisipan kung paano mo lalabanan si Satanas. Hindi lang yung sumigaw tayo, nag-rejoice tayo, no? Pagkatapos, binaba na natin ang ating armor, ang ating protection. Hindi po, tuloy-tuloy pa rin kasi tuloy-tuloy pa rin yung laban. Kahit may victory ka na, tuloy-tuloy pa rin dahil si Satanas hindi siya titigil hanggat hindi tayo napabagsak niya. Ganun ang ministry. You don't stop hanggang meron ka pang hininga. You keep going, 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 going. Dahil pag nagminto ka, masasapol ka ni Satanas. Masasapol ka ng mga adversaries. Kaya you just have to keep going. Hindi pwedeng tumigil. Kaya sa ministry, wala pong itong resignation. Ayoko na, magre-resign na ako. Walang ganon. Pag nag-resign ka, magiging kawawa ang buhay mo. Dahil hindi ka tatantanan ni Satanas hanggat hindi masira ang buhay mo. Hallelujah. Ganon po ang ministry, no? Dapat po tayo ay isaksak po natin sa kokote natin yan na ang ministry hindi po yan trabaho na nakukuha mo sa secular life na pwede kang mag-resign. Ang ministry hindi po. Because once you engage yourself in the ministry, ang ibig sabihin, sinabi mo kay Satanas, lalaban ako at sisirain kita. Ganun po yung ibig sabihin nun. Gigirahin mo si Satanas. Ilalaban mo ang salita ng Diyos. Ilalaban mo ang katuwiran ng Lord. So, pumili ka ng lugar mo. So, gagawin din ni Satanas, siguraduhin din niyang matatalo ka niya. Gagawin din niya ang lahat para sa iyong kakasama. Hindi na lang ako mag-commit sa ministry. Kung hindi ka rin magko-commit sa ministry, mapupunta ka sa sa Matthew chapter 25. Nandoon ang judgment. Sinabi na ni Jesus anong mangyayari sa judgment kung hindi ka magko-commit sa word. Kung hindi ka magko-commit sa the ministry of His word. So, saan ka pipila? Sa mga tupa o sa kambing? Ay, hindi mo malalaman kung yung pilang pinilahan mo ay tupa ba yun o kambing. Hindi mo malalaman. Malalaman mo na lang sa bandang huli. Mga kapatid. Kaya kailangan nating piliin ang Panginoong Hesus. Tanong ko sa inyo, kung alam ni Michael Jackson na bago siya namatay, no? Nagkaroon siya ng pagkakilanlan ng salita ng Diyos. Palagay nyo, pagkakilanlan na pagtanto niya na tama, meron palang ganon. Meron palang Jesus.
Meron palang accountability. Okay, sa palagay nyo, ay pipiliin pa rin ni Michael Jackson ang kanyang kasikatan? Sa palagay nyo? Kung alam niya, Hindi na, Pastor. Apostle. yes. Palagay ko rin hindi. Kung alam niya, no? Kung tinanggap niya, kung pumasok sa puso niya na delikado. Kung nalaman niya yung anong mangyayari in the future, na meron palang hell, hindi na. Pero dahil hindi nga niya pinagbigyan ang salita ng Diyos, hindi niya tuloy nalaman. Ngayon, huli na ang lahat. Nalaman na niya. Nandun na siya. Okay, isa pang tanong. Si Jen, baka buhay pa po siya hanggang ngayon, malaman niya. Ay, oo, baka nga. Tama, pwede rin. Isa pang tanong. Si Lazarus at yung rich man. Si Lazarus at rich man. Kung nalaman niya sa paghuhukom ay ganun pala, no? Alam niyo yung Matthew 25, ang sabi doon na, kunin ko nga ng scripture ha, para malaman niyo kung ano yung pagpili na sasabihin ko. Matthew 25, sandali lang, ipapakita ko sa iyo. 25. Ito, ginawan ko to ng songs. Ang ganda ng song ko dito. Thank you, Lord. Pero, saka ko na lang ipapakita. Nasaan na 25? Okay, itong sinabi ni Jesus sa paghuhukom, sa final day. When the Son of Man comes in His glory, and all holy angels with Him. Nasa inyong Bible, Matthew 25, verse 31. Mula sa verse 31. And all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. And all the nations will be gathered before Him. Then He will separate one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. And He will set the sheep on His right hand, and the goats on His left hand. Verse 34. Then the King will say to those on His right hand, Come, you blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, you gave me food. I was thirsty, you gave me drink. I was a stranger, you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Verse 37, Then the righteous will answer Him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, thirsty and give you drink? When did we see you stranger and you took you in, or naked and clothed you? Or when did we see you sick, in prison, and come to you? And the King will answer, say to them, Assuredly, as I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Then He will say to those who are on the left, Depart from me, you cursed, into an everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, you did not give me food. I was thirsty, you gave me no drink. I was a stranger, you did not take me in. Naked, and you did not clothe me. Sick and in prison, you did not visit me. Then they will also answer to Him, Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, in prison, and did not minister to you? Then He will answer, Assuredly I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. And this will go away in an everlasting punishment, but the righteous into eternal life. So itong scripture na ito, kung si rich man and Lazarus, na kinikwento ni Jesus, kung nalaman ito ni rich man, palagay mo, mapupunta pa siya sa hell? Palagay mo, hindi niya tutulungan si Lazarus? Sumagot kayo. Hindi po. Hindi? Anong hindi? Kung nalaman po niya, tutulungan niya si Lazarus po. Ayun. Kung nalaman niya na may help, hindi niya po niyo gagawin.
Correct. Hindi po magtulong kay Lazarus. Kasi, di ba, hindi niya pinansin si Lazarus. Hindi po. Oo. Nandun si Lazarus sa kanyang gate. May sugat, hindi niya nilinis ang sugat. Hindi niya ginamot. Nakatingin sa kanyang kumakain, hindi niya pinapansin. Yan ang sinasabi ni Jesus. I was hungry, you gave me no food. I was thirsty, you gave me no drink. Ito yung kasalanan ni rich man. Kaya siya napunta sa hell. O, di ba? Ay, sabihin natin, pero si Michael Jackson, marami naman yung natulungan. Oo, marami siyang natulungan. Pero para kanino? Para kay Jesus o para sa sarili niya? Para sa Para sarili lang sa naman po. Para sa sarili niya. Siya ang naitaas, hindi si Jesus. So, hindi pa rin. O, di ba mga kapatid? Ito yung mga scripture na dapat pupunta sa isip mo. Oo nga, no? Marirelate mo mga nangyayari sa mundo. Oo nga, ito yung sinasabi ni Jesus. Maiisip mo, hindi yung puro problema ang isipin mo, problema, iniisip mo na piniisip ang problema, naubos ang oras mo, hindi pa rin naman na-solve, problema pa rin siya. Pero pag iniisip mo ang Word of God, marami kang matutunan. Amen. Amen. Hallelujah. Na-apply ko Kaya po sa... nga, yes po? Hindi lang po, Pastora, natututunan, kundi sa pang-araw-araw po na ginagawa po, lalo na sa trabaho. Talagang na-apply po yung mga katuroan po na ibinabahagi niyo po sa amin. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya dito po natin makikita na si Paul, bakit pinili niya na magstay sa Ephesus kaysa magsaklolo sa problema ng Korinto? Inuna niya ang pagbahagi sa salita ng Diyos sa kung saan hindi pa nakakilala. Ang Korinto, church na siya. Church na siya. Nakakilala na sila sa Panginoon. Pero sila din, hindi nila in-apply ang salita ng Diyos. Kung church na tayo, matagal na tayo sa church, pero hindi natin ina-apply ang batas ng Panginoon, magulo pa tayo sa magulo. Gusto natin pumunta si Lord sa church natin, pero hindi natin nilalakaran ang kanyang mga salita. Ano sabi ng Lord sa atin? Luke 6:46. You call me Lord, Lord, but you do not do what I tell you to do. So, hindi pupunta si Lord sa atin. Pupunta siya doon sa mga uhaw sa kanyang mga salita. Kaya wala si Lord sa loob ng church natin. Kahit sabihin mo, Lord, nandito si Lord, nandito kasi ng worship namin kanina talagang feel ko, na-touch ako, naiyak ako. Okay, good. Naiyak ka, na-touch ka. Nabago ka ba? Hindi. Ikaw pa rin yan. So, walang nangyari. Nag-emosyonal ka lang, feeling mo lang yon na nandun si Lord. Pero sa totoo lang, wala si Lord. Bakit? Dahil sabi niya, why do you call me Lord, Lord, but you do not do what I tell you to do? Hindi mo ginagawa ang sinabi kong gawin mo. So, hindi siya pupunta. Hanggat hindi mo ginagawa ang sinasabi niyang gawin mo, hindi siya pupunta sa'yo. Hindi siya pupunta sa church mo. Kailangan mo munang gawin. Kasi mas pupuntahan niya yung gumagawa ng kanyang mga salita. Pupuntahan niya yon. Doon siya pupunta maglalagi. Bakit niya sasayangin yung oras sa mga ayaw sumunod sa kanya? Kaya si Paul, hindi siya pumunta dahil may problema ang Korinto. Hindi siya pumunta doon. Alam niya yung problema, sinasagot nga niya eh.
Pero sabi niya, hindi ako pupunta dyan. But I will tarry in Ephesus until Pentecost. O sabi niya, I do not wish to see you now. Verse 7. Verse 7. Nakita, I do not wish to see you now on the way. I will tarry in Ephesus until Pentecost. Bakit? Great and effective door has been opened to me. Mas mahalaga kay Paul na yung mga nabuksan na lugar para sa kanya, oportunidad to preach the gospel rather than running to the church, trying to fix the church. Eh, may mga leaders dyan. May tinuruan na ako mga dyan. Nagbigay na ako ng teaching. Let them fix themselves. Follow the teaching. Yun ang sinasabi ni Paul. Pero, hindi ako pupunta dyan. Mas uunahin ko to kasi maraming uhaw dito sa Ephesus sa salita ng Diyos. Yan. Great and effective door. Revival po yan. In Ephesus. At marami siyang adversaries. Nagkakagulo na rin. Bakit? The revival has happened. Hallelujah. Ganda pala nito. Thank you, Lord. And if Timothy comes, sabi niya kung darating si Timothy dyan, see that he may be with you without fear. Bata pa kasi si Timothy. Ngayon, pag dumating siya sa Corinto, huwag niyo siyang takutin. Huwag niyo siyang intimidate. Hallelujah. Sabi niya, for he does the work of the Lord as I also do. So, worker din si Timothy. Tinrain siya ni Paul. Therefore, let no one despise him. Nirecommend siya ni Paul, papasukin si Timothy, i-welcome, huwag i-intimidate. Huwag i-despise dahil bata pa siya. But send him on his journey in peace that he may come to me. Tanggapin mo si Timothy sa inyong church, pasalitaan mo si Timothy, huwag niyo siyang i-intimidate dahil bata pa siya, but rather, show him peace. Encourage him. Kasi dadaan siya sa inyo, papunta sa akin. For I am waiting for him with the brethren. Di mo? Hindi rin nila pwedeng i-hold si Timothy sa Corinthian church. Kaya sabi ni Paul, hinihintay ko siya dito, pero padadaanin ko siya dyan. Verse 12. Now, concerning our brother Apollos, I strongly urge him to come to you with brethren, but he was quite unwilling to come at this time. Pati si Apollos, sabi niya ni Paul, ay, sinabihan ko siya pumunta dyan, pero sabi ni Apollos, hindi pwede, busy ako ngayon. Hindi ako makadaan sa kanila. Ang dami, pati si Apollos was so busy in preaching the gospel, from moving from one place to place, no? From place to place, nagmo-move din si Apollos. Kaya sabi niya, hindi pwede sa schedule ko. Masyadong busy. At that time, the movement ng gospel was so intense na ang mga apostoles natin at mga kasamahan nila ay sobrang busy. Wala po silang time to the world. They were just so much into the gospel. Ganon ang kanilang focus sa gospel. Kaya si Apollos, hindi siya willing dumaan sa Corinthian church. However, he will come when he has a convenient time. O tingnan mo, kung maluwag na ang kanyang schedule. Kailan yon? Hindi nila alam. Hindi nila alam. Kaya ang church, dapat sunod ka sa teaching. Hindi ka magkakaproblema kung sunod ka sa teaching. Ang problema natin, hindi tayo sumusunod sa teaching. Pag kailangan natin ng tulong, tingnan mo dito, kailangan nila ng tulong na ayusin sila. Walang available kundi si Timothy. Pero si Timothy, hindi rin pwedeng pigilan nila si Timothy. Dahil hinihintay din siya ni Paul
sa Efesus. So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang church, hindi laging nakadepende na sila ay i-fix ng mga apostoles dahil ang katuruan ay naibaba na. Ang kailangan nila ay sumunod. Mas madali kasing sumunod kaysa laging nagkakagulo at laging tinatawag ang mga elders ng church para ayusin ang gulo. Bakit hindi? Mas madali po kung tayo ay sumunod na lang, mas walang sakit ng ulo. Kahit sina Paul, wala silang time. So, paano yun? Yun ang problema. Hanggang ngayon, ganito pa rin tayo nangyayari sa ating churches. Final exhortation. Tapos nga pala talaga today. Watch, stand fast in faith, be brave, and be strong. Yon, ganda. Let all you do be done with love. Ito daw ang dapat gawin sa ministry, sa church. Hindi lang sa Korinto, sa atin din. Meron tayong trabahong gawin. Ano? Watch. Pag nag-watch ka, watch in prayer. Laging panalangin. Kapag ang church hindi nananalangin, ay lagi tayong nauuwi sa gulo. Dahil si Satanas, hindi yan titigil. Kaya watch means watch and pray. Magmatyag sa panalangin. Stand fast in faith. O kailangan matibay, matatag ang iyong pananampalataya. Bilang church, palaguin natin ang ating pananampalataya, magpalakasan tayong lahat. Be brave. Magiging brave. Ano bang brave sa Tagalog? Matapang. Matatag. Ano ba yung patatag? Tapang. Hindi. Maging matapang ka sa pagharap ng mga pagsubok. Matapang sa pagsugod ng iyong pananampalataya. Huwag kang palampalampa, palamya-lamya. Be strong. Ang be strong dito is endure all things. Mapagtiis, mapagtimpi. Ito ay utos ni Paul. Lahat ng ito ay verb, action word. Gagawin mo to. Let all you do be done with love. Lahat ng gagawin mo, love. Dapat ang resulta, love. Hindi yung nainis ka na. Gusto mo lang mag-resign. Napagod ka na. Bilis naman. Ay kailangan pa natin gawin to. Bata pa ang ministry. Hindi ka pa nag-signs and wonders. Nagwa-wonder ka pa lang. Paano ba yan? Hindi pwede na lagi natin sinasabing nasa proseso para po. Kailangan may progress na yung proseso na yan. Kasi matagal ka nang nakakilala sa Panginoon. Kailangan dumami na. Kailangan nagkaroon na ng fruit. Alam mo naman ang banta ng Lord sa mga madahon, malago, pero walang bunga. Ayaw ng Lord na malago ka, pero wala kang bunga. Yun yung mga nasa proseso pa rin hanggang ngayon. Malago, pero walang bunga. Ayaw ng Lord nun. Kailangan mabunga tayo. Maging mapersonal, maging mapaministry, mapamilya, mapakaibigan, mabunga ka dapat, kapatid. Ay, wala naman kasi ako sa leadership. Hindi mo kailangan na nasa leadership para ikaw ay mamunga. You need to be fruitful in your faith in the Lord Jesus Christ. Paano? Lakaran mo ang mga utos ng Lord.
experience the power of His Word. Yung pananampalataya natin, yung sinasabi ni Paul, no? Bakit kailangan mo mag-watch out? Kailangan mo mag-stand? Kailangan mong maging matatag sa iyong pananampalataya? Bakit kailangan mong magiging matapang? Bakit kailangan mong magiging malakas? Bakit kailangan mong gawin sa lahat ng bagay sa pamagitan ng pag-ibig? Bakit? Lahat ng ito, sinasabi ni Paul, mamunga tayo. Maranasan natin sa ating personal na buhay na sumasagot ang Lord. Ilan na sa panalangin mo na sinagot ka ng Lord? Nagpasalamat ka ba? Lord, sa muli ha, sa ulitin Lord, sagutin mo ulit ako. Uulitin mo ulit yon. Sasagutin ka Lord. Sasagutin ka ulit ni Lord. Magsasaya ka, you worship Him, you give Him thanks. Ulitin mo ulit, hingi ka ulit, sasagutin ka ulit. Pero dumating yung time na hindi ka na sinagot. Magtatampo ka? Hindi. Tanungin mo ang sarili mo, anong ginawa mo? Bakit wala nang sagot this time? Backtrack. Anong ginawa mo? Kailangan mong malaman yun. Para maayos mo yung sarili mo, kapatid. Dahil sa bawat sagot ng Panginoon sa iyong pananampalataya, katumbas noon, paglago ng iyong pananampalataya. Hallelujah. Kaya yan ang bilin niya sa ating lahat. Chapter 16, 13, verse 13 and 14. Magiging matatag tayo. Verse 15, I urge you, brethren, you know the household of Stephanas, that is the first fruit of Achaia. Unang naging pastor ng Achaia, si Stephanas. And that they have devoted themselves to the ministry of saints. Ang buong household ni Stephanas na tumanggap, hindi lang naman siya ang tumanggap sa Achaia, pero ang unang nagbukas ang buong pamilya sa ministry. They devote themselves to the ministry of the saints. Yan ang sabi niya. First fruit siya. Tulad ng first fruit natin sa Samar. Siyempre, si Rev Mercy, no? Na Pastor Nong, ang mag-asawa na yan. At nagkaroon tayo ng first fruit ng ating church. Bunga ng life change, ang Samar. Kaya nga, Samar, marami tayong ginagawa sa Samar. Yun nga lang, marami tayong kailangang pagluhod na gagawin. No? Kailangan nating lumuhod. Kasi nakaranas tayo ng pagpigil sa ating gawain. Kailangan iluhod natin yan. Kailangan manalo tayo. Yan. Sabi niya dito, verse 16, that you may also submit to such and to everyone who works and labor with us. Magpakumbaba tayo sa mga taong nagpapagal. Hindi tayo magmataas. Tingnan natin ang kanilang bunga. Mamunga din tayo. Salamat sa Lord. First fruit natin sa Abu Dhabi. Ayan, ang first church natin ng Abu Dhabi. First fruit natin sa Hong Kong. Ayan. Nandyan na. Salamat sa Lord. At ang first fruit natin sa Pangasinan. Ayan, Santa Maria. Hallelujah. Santa Maria. Parang Miss Universe eh. Thank you, Lord. No? First fruit natin sa Canada. Ayan. Saan pa? Sa Taiwan, meron na. Japan. Oh, first fruit in Japan. Thank you, Lord. Hallelujah. Ito yung mga first fruits, no? Sa mga nations na ating napuntahan. Salamat sa Panginoon. At patuloy natin dinudulog sa panalangin. Patuloy ang ating pagpapagal. Kasi ganoon din ang ginawa ni Paul. Hindi niya binitawan sa panalangin, hindi niya binitawan sa teaching. Alam mo si Paul, mga kapatid,
Ano na to sa kanya eh, online na ito. Bakit online? Wala siya doon, nagtuturo siya by way of letters. Di ba? Online din siya, katulad natin. Oo. At saka, nagpapagaling siya ng malayo, online din. Sa pamagitan ng handkerchief. Galing, online din si Paul. Tayo, hindi nga tayo nagsusulat, hindi tayo nagtitelegrama, pero may face-to-face tayo sa Zoom. Zoom meeting tayo. Oh, ang galing, di ba? Ganun din ang ginawa ni Paul, eh. Nagtuturo pa rin siya kahit malayo. Ah, yes, depende sa technology. Eh ngayon, ang sabi ko nga matindi na pala ngayon. Kasi nandiyan na yung AI. Darating yung panahon na nasa bahay na lang ang mga bata mag-aaral. Hindi na kailangan ng face-to-face. Bakit? AI na ang magtuturo. Oo, darating yung panahon, AI na ang magtuturo. One-on-one na. Hindi na buong class. Sa ngayon pa nga lang marami nang natanggalan ng trabaho dahil sa AI. Sa ngayon pa lang po ha, yung mga dating nagtuturo ng piano, ng musical instrument, nawalan po sila ng trabaho. Bakit? Wala na pong nag-i-enroll sa kanila dahil lahat nakukuha sa University of YouTube. Nag-YouTube na lang. Di ba? Totoo yan. Kaya struggle sila ngayon. Yung yung College of Music parang ma-obsolete na yan. Kasi tinuturo na lang sa YouTube. O ngayon, yung mga singers, baka mawalan na rin sila. Unti-unti. Bakit? AI na rin ang kumakanta. Oh. Ang pelikula, ngayon po, nag-uumpisa na, puro AI na. So marami nang mawawala ng trabaho paunti-unti. Kaya mga kapatid, darating ang time na baka si Pastor AI na rin. Hindi natin alam. Takot yun na po. So, Ha? matakot. Nakakatakot talaga. Baka mali Oo, yung ituturo niya. ayun na nga lang. Yun na. Kaya nga, alamin ang salita ng Diyos habang merong pang pagkakataon. No? Kasi ngayon, napahala talaga ako nung na-realize ko noong nga, no? Ang dami nang nagagawa ng AI. Samantalang, first stage pa lang ito ng AI. Paano kaya kung na-develop nila ng maayos ang AI? Di, ang daming nawalan. No? Ito, marami pang palpak ang AI, pero darating yan, mapiperfect nila. Sabi nga, Ah, dyan sa UAE, nawawalan na ng taxi drive. oo. Dahil Oh. meron nagmamaneho ng taxi. Kaya, alam nyo, totoo yan, no? Yung mga driver, mawawalan na kasi yung mga sasakyan ngayon, electric na. Wala nang driver. AI na. Oo. Sa Abu Dhabi, may mga ganyan na. Totoo yun. Mga sasakyan. AI na. Pipindutin mo na lang. Saan ang destinasyon mo? Nako. Sa app na lang. Yun ang Sa movie, problema. Pastora, AI na rin po yung gumagawa ng yung mga artista sa AI. Oo nga. Pagka yung mga film, yung mga movie, AI na ngayon. Ang dami na puro AI. Ay. Kaya balik ulit. Ang mga churches, balik ulit sa cave. Cave ministry na naman. Magtatago sa AI. Kasi baka ibaban na ang mga pastor. Dahil meron ng AI. Kaya ng control yung AI. Oh. So, kailangan na natin na magtago na naman tayo. Balik ulit tayo sa cave. Ano ba yan?
Kukunin na Apostle, tayo. sino nag-create Yes. ng AI? Ano po? Sino nag-create ng AI na yun? Marami. India, USA, China, marami. Japan. Marami pong nation na nag-contribute dyan sa AI. At napakabilis ng kanilang development. Pati ang mga inventors and scientists nagulat. Nabigla po sila na ang bilis naman ng development. Hindi nila in-anticipate na ganun. Kaya, ito yung end of age. Bago pa bumalik ulit tayo sa cave, kukunin na tayo ni Lord. Salamat, Lord. Kasiguraduhin natin, kasama tayo ng Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Okay, final greetings and a solemn farewell. Thank you, Lord. Sabi dito, the churches of Asia greets you. Aquila and Priscilla greets you. O na-meet natin si Aquila and Priscilla, di ba? Nung nagpunta siya saan nga? Nasa chapter 15 yon. Si Aquila and Priscilla. Nasa Acts chapter 15, no? Na sa Antioch. Sa Antioch sila. Greets you. Makikita ito sa Acts 15. Healthily in the Lord, sorry. Sila pa nga nagturo kayo. Oo. With the church that is in their house. Oo, tingnan mo. Ang church, nasa bahay ni Aquila and Priscilla. Tapos ayaw natin i-open yung ating bahay. Oh, ang church. Rev Mercy, sabihin mo ang church, nasa bahay. Sabihan mo siya, Rev Mercy. Hindi nakalagay sa 7x10. Wala sa 7x10. Nasa bahay. Nananaginip ka. Hallelujah. Alam ni Rev Mercy yung sinasabi ko. Thank you, Lord. 7x10 lang sabi ni Lord. Sabi niya, all the brethren greet you. Greet one another with a holy kiss. Hindi na tayo nag-holy kiss ngayon kasi meron ng COVID kasi iba-ibang virus. At saka pag nag-holy kiss, may mga issue. Baka mamaya ay sabihin na same sex naman, no? Meron, wala nang holy kiss ngayon. Peace be with you na lang tayo. Fist bump. Fist bump na lang, gano'n na lang. Sa kanilang time, pwede pa. Pero sa atin, hindi na. Culture nila eh. Oo. The salutation is with my own hand, Paul. Itong salutation, si Paul na ang nagsulat nito, yung final greeting. If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. Oy, kailangan nating mahalin si Lord. Kung hindi, magiging kasumpa-sumpa tayo. Lord, come, sabi niya. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. May the love with you. May my love be with you. All in Christ Jesus. Amen. Si Paul ang nagsulat nito by his hand. Kaya sabi niya, kailangan nating mahalin ang Panginoong Hesukristo sa pagsunod sa kanyang mga pagtuturo. Kung hindi, let him be accursed. Kaya sabi niya, Lord, come. Praise God. Salamat sa mga sulat ni Paul. Amen? Meron po kayong tanong? Dito na po nagtatapos ang ating pag-aaral sa 1 Corinthians. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ayan. Anong tanong ninyo? Yes po. Siyempre, wala kayong tanong na naman. Ang galing talaga ng nito mga estudyante ko Walang katanong-tanong. Sa Thursday ay mag-exam po tayo, okay? Prepare for the exam. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Yes. Anything? Anything you would like to say something? Wala pa. Thank you, Lord. Sige. Okay. Dahil wala kayong masabi,
At parang busy yung iba, no? Kasi sarado ang kanilang mga bintana. Salamat sa mga nagbukas ng bintana. At least may kausap po ako. Praise God. Amen. At sige po, ako muna ang manalangin kasi patapos na tayo. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for this opportunity that we were able to study together the first letter of Paul. Thank you, Lord, for your strength. And thank you, Lord God, sa wisdom na pinagkaloob mo, Panginoon. We pray, O Lord God, na magawa namin ito sa aming mga buhay, Panginoon, sa personal na buhay at sa ministerial na buhay, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na tunay, Lord, ang mapagtuturo na iniwan ni Paul ay magkaroon ng impact sa aming sarili, sa aming kaisipan, kung paano itaguyod ang aming sarili sa araw-araw na maalaala namin ang Panginoong Hesukristo. Mamuhay kami sa kanyang mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na patatagin mo ang aming pananampalataya, malabanan namin ang mga tukso sa pamagitan ng iyong mga pangako at mga salita na aming nilalakaran. Gayon din, Lord, na maging mabunga kaming Kristiyano, hindi po na nagbubunga lamang sa mga kung ano-anong nasa aming kaisipan, kundi, Lord God, babago kami ng tunay. Magkaroon kami ng kaisipan na katulad ng Panginoong Hesukristo, sumunod sa iyong kautusan, at makita namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita mangyari sa amin, Panginoon. Pagmungahin mo rin po ang aming ministeryo, ang aming iglesia, Lord God. Magiging parte kami ng pagbubunga, Panginoon, upang, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay makita sa amin. Dalangin kong lumakad ang bawat isa sa inyong pag-ibig at hindi sa kasikiman ng mundong ito. Salamat, Panginoon. Kami po'y nagpapagal, makita mo ang aming pagpapagal at gantimpalaan mo kami ng iyong pagsama at pagsagot sa aming mga panalangin. Gayon din ang banal na Espiritu ang siyang makita sa amin. Dalangin kong magliwanag kami sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po sa bawat isa. At see you po on Thursday. God bless. Thank you po. Thank you. God God bless. bless. Amen. Uh,